Ang mga bumibisita sa Castringham Hall sa Suffolk ay matatagpuan itong halos hindi nagbago mula pa noong kapanahunan ng ating kwento. Makikita pa rin ang magandang lumang bahay na may hardin at lawa. Gayunman, ang isang bagay na wala na roon ay ang punong ash na dati nakatayo ng matayog sa harap ng bahay at ang mga sanga nito ay halos sumayad na sa mga pader. Nagsisimula ang kwentong ito noong 1670 sa isang mahiwaga at nag-iisang matandang babae, si N.J. Mothersole, na napatunayang isang mangkukulam. Isinalaysay ni Sir Matthew Fell, ang may-ari ng Castringham Hall noon, kung paano ito umaakyat sa punong ash tuwing may kabilugan ng buwan. Karaniwan daw itong may dalang kakaibang kutsilyo upang magputol ng mga sanga ng puno at nakikipag-usap sa sarili. Minsan, sinundan pa niya ito pauwi, ngunit bigla itong nawala. Nang kumatok siya sa bahay nito, bumaba si N.J. Mothersole suot ang damit pantulog, tila bagong gising. Napagkasunduan ni na Sir Matthew at ng mga taga-nayon na tiyak na ginagawa niya ang mga bagay na yon sa pamamagitan ng mahika, kaya't siya ay binitay. Bago siya mamatay, nagpumiglas siya at sumigaw, at ang huling kakaibang salita niya ay, magkakaroon ng mga bisita sa hall. Pagkatapos ng pagbibitay, nakaramdam ng pagkabalisa at pagkakasala si Sir Matthew, kaya't ipinagtapat niya sa paring kaibigan ang kanyang pangamba. Ginawa mo ang tama, Sir Matthew, tugon ng pari. Sigurado akong isa siyang mapanganib na babae. Nakahinga ng maluwag si Sir Matthew. Kinagabihan, naglakad sila ng pari sa hardin ng Castringham Hall. Gabi iyon ng kabilugan ng buwan. Habang nagbabalik sila sa bahay, itinuro ni Sir Matthew ang puno ng ash nang may pagtataka. Anong klaseng hayop ang gumagapang pababa sa punong ash? Ang kakaiba ng itsura. Sandaling nasilayan ng pari ang gumagalaw na nilalang, ngunit tila mayroon itong higit sa 4 na paa. Napailing siya. Siguro ipagod lang ako, naisip niya. Sapagkat anong hayop ba ang may higit sa 4 na paa? Wala siyang sinabi kay Sir Matthew at nagpaalam na ng gabing iyon. Kinabukasan, nagulat ang mga tagasilbi ni Sir Matthew nang hindi siya bumaba sa kanyang karaniwang oras na alas 6. Pagsapit ng alas 7 at 8, kinutuban silang may hindi magandang nangyari, kaya't umakyat sila sa kanyang silid. Nakakandado ang pinto. Pagkatapos ng ilang katok at walang tugon, binasag nila ang pinto at nakita nilang totoo nga ang kinatatakutan nila. Nakahiga sa kama ang bangkay ni Sir Matthew, patay at lubusang nangingitim. Wala siyang sugat o anumang bakas ng pananakit, at normal ang lahat ng nasa silid, maliban sa bintanang nakabukas ng maluwang. Pinaghinalaan ng mga tagasilbi na nalason siya, ngunit walang natuklasan ang doktor na tinawag, at hindi maipaliwanag ang sanhi ng kanyang kamatayan. Nang mabalitaan ng pari ang nangyari, agad siyang pumunta sa Castringham Hall. Habang hinihintay ang opinyon ng doktor, tiningnan niya ang Biblia ni Sir Matthew na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama ng patay. Binuksan niya ito, at ang unang salitang nabasa niya ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 8, putulin mo ito. Nang araw na yon, ipinakandado ng mga tagasilbi ang silid ni Sir Matthew at nanatiling nakasara iyon sa loob ng 40 taon. Pagsapit ng panahong iyon, ang apo niyang si Sir Richard Fell na ang nakatira sa Castringham Hall. Mahilig itong gumastos, lalo na sa pagpapagawa ng mga bahagi ng hall. Nagpasya rin siyang palakihin ang simbahan upang magkaroon ng magandang bagong upuan ang kanyang pamilya. Dahil dito, kinailangang ilipat ang ilang mga libingan sa sementeryo. Isa sa mga ito ay ang kay N.J. Mothersole, ang matandang mangkukulam. Nasabik ang mga taga-nayon sa pagbubukas ng kanyang libingan at nagtipon ang marami upang manood. Ngunit laking gulat nila nang makita itong ganap na walang laman, wala ni bangkay, buto, o alikabok. Simula noon, hindi na maganda ang tulog ni Sir Richard. Pinapasok ng hangin ang kanyang apoy, gumagalaw ang mga kurtina, at dahil nakaharap sa silangan ang kanyang kwarto, ginigising siya ng araw ng maaga. Kaya't inutusan niya ang tagasilbi na tulungan siyang pumili ng mas maayos na silid. Nilibot nila ang bahay, ngunit may mali sa bawat kwarto, masyadong malamig, maingay, o mali ang direksyon. Sa huli, nakatayo sila sa tapat ng dating silid ng kanyang lolo. Pinilit siyang huwag pumasok ng tagasilbi, masamang silid iyan, Ginoo. Sinasabi nilang may nakakatakot na nangyari roon, at hindi pa nabubuksan ang pinto mula nang mamatay ang inyong lolo. Bukod pa, ang punong ash ay nasa mismong labas ng bintana, at iyan ay malas, Ginoo. Ngunit hindi nakinig si Sir Richard. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Kita mo. Walang kakaiba rito, James, wika niya at binuksan ang bintana.
Napansin niyang napakataas at napakadilim ng punong ash, at ang mga sanga nito'y tila humahaba papasok sa silid. Subalit wala siyang sinabi. Sa oras na yon, may kumatok na estranghero sa pinto ng hall. Inakyat siya ng tagasilbi sa kwarto, kung saan si Sir Richard ay nagmamasid sa mga lumang pintura at libro. "Patawad kung nakakaistorbo ako, Sir Richard," sabi ng estranghero. "Ako si William Crome. Ang aking lolo ang naging pari rito noong kapanahunan ng inyong lolo. May ilang papel akong ihahatid sa inyo." "Ikinagagalak kitang makilala," sagot ni Sir Richard. Pag-alis ng tagasilbi, iniutos niyang ilipat ang kanyang gamit sa silid na iyon. "Dito na ako matutulog simula ngayon." Habang nag-inom sila ni William Crome sa aklatan, binasa ni Sir Richard ang mga papel. Kabilang dito ang mga tala ng matandang pari tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Sir Matthew. "Nakakatuwa," ani Sir Richard. "Ayon sa Biblia ng aking lolo, may payo ito noong araw na siya'y namatay. Ang unang salitang nakita ng inyong lolo sa pahina ay, 'Putulin mo ito.' Malinaw na tungkol iyon sa punong ash." "Mayroon pa ba kayo ng Bibliang iyon?" tanong ni William Crome. "Nais ko sana itong makita." Madaling natagpuan ni Sir Richard ang lumang Biblia. "Heto, bagaman maalikabok na. Subukan kong buksan ito kung anong sasabihin nito ngayon." Binuksan niya ang libro at ang unang salitang nabasa niya ay, "Hahanapin mo ako bukas ng umaga, ngunit wala na ako roon." Naniniwala siyang ito'y muling payo tungkol sa punong ash. Inutusan niya ang mga tagasilbi na putulin ito kinabukasan. Ngunit hindi na siya umabot pa roon. Pagdating ng hating gabi, isang kakaibang nilalang ang lumundag mula sa kama ni Sir Richard, tahimik na tumakbo papunta sa bintana at naglaho sa anino ng higanteng puno. Kinabukasan, natagpuan nila ang bangkay ni Sir Richard, tulad ng kanyang lolo, patay at lubusang nangingitim. Nang mabalitaan ni William Crome ang pagkamatay ng kanyang bagong kaibigan, naalala niya ang mga salita mula sa Biblia, "Hahanapin mo ako bukas ng umaga, ngunit wala na ako roon." Agad siyang nagtungo sa Castringham Hall, kung saan nagtipon ang pamilya at mga tagasilbi sa paligid ng punong ash. Ipinag-utos ni Sir Richard na putulin ang punong ito, paliwanag ni James. At sa mahinang tinig, idinugtong niya, "At may kakaiba sa punong ito, Ginoo." Kakaiba talaga. Hungkag ito at sinasabing may nakatira rito. Umakyat ang hardinero sa puno na may dalang ilawan upang silipin ang loob. Ngunit bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Nahulog siya mula sa hagdan, nabitawan ng lampara, at sumiklab ang apoy sa loob ng hungkag na puno. Habang nasusunog ito, nakakita ang mga tao ng isang hayop na tumakbo palabas. Napasigaw sila sa hilakbot, ito'y kasinlaki ng ulo ng tao, balot ng kulay abong balahibo, at kahawig ng isang higanteng gagamba. "Tingnan niyo, may isa pa." At isa pa, sigaw ng isa. Isa-isang nagsilabas ang mga nakakatakot na nilalang mula sa puno, at pinatay sila ng mga lalaki gamit ang mga patpat. Sa huli, nang mamatay na ang apoy, pinangahasang silipin nina William Crome, James, at ilan pang matatapang ang loob ng maitim na puno. Doon nila natagpuan ang mga buto ng isang tao. Sinuri ng mga doktor at pinatunayang iyon ay isang babae na namatay noong 1690 ang taon na binitay si N.J. Mothersole.